At kaugnay pa rin ang panibagong sunog na namataan kanina ng GMA News sa Barangay Santa Catalina ngayong umaga. May news to go si Ivan Mayrina live. Ivan. Yes, Harry Maris, ikawalong araw na nga ng krisis dito sa Zamboanga at malungkot ko pong ibinabalita na hanggang ngayong umaga ay nagpapatuloy pa rin ang putukan dito sa bahagi ng Santa Catalina sa lungsod. Sa ngayon po ay nakikita pa rin natin ang puting usok na dito sa bahagi ng, ayon sa ating natanong, ito ay nasa Pilar Drive sa sakop ng Barangay Santa Catalina. Nasusunog pa rin po yan at wala pa rin makaresponding mga kawani ng BFP dahil nagpapatuloy pa rin nga po ang putukan. Ang nagiging naririnig po natin ngayon, kumpara ng mga nakaraang araw, dito sa ating parehong pwesto, malapit yung mga naririnig natin putukan. Pero ngayon, medyo sa pagkakarinig natin, medyo lumalayo na po ang concentration ng gunfire na ating naririnig. Ayon po sa ilang mga sundalong nakakausap natin, tipon na po sa isang lugar ang mga rebelde na dati ay nasa magkakaibang pwesto at medyo nauubusan na daw po sila na matataguan dahil nitong mga nakarang araw nga ay sunod-sunod ang mga nangyayaring sunog at ubos na ang mga pwede nilang pagtaguan. Kaya ngayon po ay nagpapatuloy ang opensiba ng militar para tuluyan ng mawakasan itong nangyayaring krisis dito sa Zamboanga. Batay po sa pinakahuling tala ng Armed Forces of the Philippines, mahigit 6 na po ang namatay sa nagpapatuloy na bakbakan. Samantalang mahigit 60,000 ang na-displace at nananatili pa rin sa mga evacuation centers hanggang ngayong araw na ito. Nananatili po ang panawagan ng lokal na pamahalaan na magbukas na ang ibang mga establishmento na medyo malayo naman dito sa pinangyayarihan ng kaguluhan. Pero dito po sa ating pwesto na medyo malapit sa kaguluhan ay wala pa rin po tayong nakitang nagbukas na mga tindahan. At sa buong maghapon po ay patuloy nating aantabayanan kung magkakaroon ng improvement sa sitwasyon dito sa lungsod. Maris, Howie? Ivan, nasa Santa Catalina ka ngayon, no? Yan ba yung sinasabing Lustre Street, yung sinasabi ng ibang reporters na ground zero ng labanan? Yes, Howie, itong Lustre Street ang naging concentration ng military operations during the past week. Itong Lustre Street, ayon sa mga residente dito, tagos ito mula sakop ng Barangay Santa Catalina hanggang sa Barangay Santa Barbara. Ayon sa ating nakukuhang impormasyon, ang grupo ni Ustad Sabir Malik na siyang isang commander ng MNLF na narito ngayon at may hawak ng mga bihag ay nananatili sila ngayon sa isang building sa medyo looban na ng Lustre Street at yun na ngayon ang pinupuntirya ng mga puwersa ng pamahalaan. Howie? Yeah, Ivan, sabi mo nga, yung tunog ng gunfire, tila lumalayo, no? Pero yung intensity naman ng mga firefights, yes. Nagbago ba mula nung last week o last weekend? Definitely, Howie, mas intense itong mga nakaraang araw. Pero ngayon kasi, titigil for 5 minutes, tas makakarinig na naman tayo ng panibagong burst of gunfire. Hindi na natin mabilang ilan yung mga tatahimik, bubuhos ang bala, tatahimik, bubuhos ang bala. Yung mga ganong cycle ba? At iniisip na lamang natin sa ngayon na nagkakaposisyonan at patuloy pa rin ang pagtugis nitong mga puwersa ng gobyerno sa mga rebelde na may hawak pa rin mga bihag. So 8 days na ang bakbakan, tila marami pang bala yung mga MNLF rebels dyan. Ang sinasabi ba ng militar na posibleng may supply chain ang mga rebelde o talagang nag-stockpile lang sila ng baril at ammunition para sa mahabang labanan katulad nito? Hindi clear yan sa atin, Howie, either that, either nag-stockpile sila o meron silang supply chain. Pero ayon sa mga sundalong ating nakakausap, mukhang napaghandaan talaga. At mabanggit ko lang din yung kwento nung nakausap ng kasama nating si Chino Gaston kahapon. Marami sa kanila dumating dito ng walang armas at sinabihan na magmamarcha lamang. Pero pagdating daw dito sa kung saan ng meeting place daw, bago magmarcha, inabutan na sila ng mga baril at mukhang may advanced arrangement na kung saan naglagay na ng mga baril at mga bala bago nangyari itong kanilang pag-atake dito sa Zamboanga City, Howie. Okay, yun ang ammunition, no? Pero kailangan din kumain yung mga MNLF rebels. Saan daw nanggagaling yung pagkain nila ayon doon sa mga nahuli na?
Isang nakikita ng mga sundalo na ating nakakausap din dahil may residential area din kasi itong Lustre Street, Hawi commercial residential area ito. Pwedeng nakakakuha sila ng pagkain sa mga nadadaanan nilang bahay o posibleng nabibigyan din sila ng pagkain ng ibang mga sympathizers. That is not clear. Pero yun nga, mas pinaniniwalaan ng ating mga otoridad na may nangyayari na ring looting sa mga bahay sa kanilang dinadaanan dahil pag nag-clearing daw sila, ay nakikita nila yung mga bahay na bukas na at posibleng nakuha na ng mga pagkain ng mga rebelde, Hawi. Ivan, linawin lang natin, kanina binalita mo na nagko-converge na itong mga MNLF na ito, iba-ibang grupo na hawak na iba't ibang mga commander. So, ibig sabihin, mas madali na ba para sa mga sundalo na mag-zero in dun sa kinalalagyan nila? At ano ba ang magiging indikasyon nito? Sorry, I did not get the last part of the question, Maris, dahil bilang may pumutok sa Oo nga eh. ating Sandali, Ivan, safe ka ba dyan background, sa pwesto mo? Pwede naman natin ituloy ito mamaya. Yes, Hawi, naka-cover tayo ngayon, nakakubli tayo sa military trucks. At, Kasi may safe tumatakbo naman, dyan hindi sa naman likod tayo mo eh. masyadong malapit doon sa pinangyayarihan ng conflict. Oo, may sinasabi ka kasi kanina Yes, na Hawi, itong mga nag-converge. tropa... Go ahead. Hindi, go ahead, Ivan. Sige, ilarawan mo yung kinalalagyan mo kung gaano ka layo from the area kung saan nagkakaputukan. At bakit nagtatakbuhan dyan sa likod mo? Ito, Hawi, nagbibigay sila ng, nagsusupply sila ng mga bala doon sa mga frontliners. Itong kinatatuyuan natin, I will not divulge where, pero ito ang parang dito naka-ipon o dito naka-set up itong mga puwersa ng militar at nagbibigay ng mga bala, nagde-deliver ng ammunition doon sa mga frontliners o mga tropa sa frontline. Alright, maraming salamat, Ivan Mayrina. Ingat kayo dyan.